So ito yung binili natin sa apotheke kasi, or sa drugstore kasi yun ang sabi ng ano, binigyan tayo ng receipt. Wala, uy, sorry talaga, na-disturbo ko kayo ba? Na itong investment na to na may possible na maibalik sa akin for passive income. Tinasabi din talaga ng kapit ko dati nung bago-bago pala ako sa Germany. Sabi niya, Oliver, kapag may pera ka na talaga, unahin mo mag-invest ang lupa. Bantu kay dala din na ni maday bantu kay. Hi guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Cagas, give me care. Uy, nilalamig kasi ako guys, kaya ganun po yung boses ko guys. So ngayon po, nag-snow po when I wake up like this. Dito talaga mo guys, malalaki-laki basta kasi po, kagising po natin and I thank God kasi po, kumpleto ang oras ng pagtulog natin. 8 hours din po ang tulog ko, nakikita ko kasi po sa radyo. Bakit sa radyo? So anyway, pagising po kasi ito po ang bumungad sa akin ngayon. Well, o diba? Snowing talaga ngayon sa Europe, sa Germany, ayan o. While nagwa-vlog ako ngayon guys, ayan po, nagpumapatak pa rin po ang snow at saka kanina pa po yung umaga. Kapag ganitong snow na pumapatak guys, ganyan siya na non-stop. Dadami talaga ang snow dyan sa, sa daanan. Yung daanan namin guys, so, sa daanan niya nasakyan, no? Ayan o, wala na no, naputi na lahat o. Makita man talaga yung footprints ng mga tao dyan. O, yun o, ano nila. Patang sa kabila naman. O, diba? O, snow yan. Sabi ko sa inyo guys. Grabe ang snow ngayon guys. Tapos nakita ko, 85%. Ano to yung tawag na yung grabe yung snow ngayon. At tapos negative kami ngayon, yung temperature. Kasi kapag snow, negative talaga. I-flex ko lang po sa inyo ang aking bagong orchids. Ito yung orchids na last year pa to, hindi pa namamatay. Hindi pa siya nawala. Meron pang maliit to, hindi pa siya nag-bloom. At saka yung iba naman na orchids, yung ibang, uy, hala, dalawa pala siya. Isang orchids pala, dalawa pa lang namumulaklak. Ito oh. Nag-bloom na siya ng konti. Ayan oh, kita nyo. At ito din, paano rin siya, pasibula din siya no. Yung maliit oh. Wow. Pero ito ang ganda oh. Pero 4 lang sila guys. Oh, yung isa, dalawa, tatlo, 4 lang sila. Pero it's okay. Ito din, 4 din to guys. Pero namatay yung isa, nahulog. Kaya 3 na lang oh. Tingnan nyo, 3 no. Pero ito ba, ito may bulaklak. Pero itong kabila, wala siyang bulaklak guys. Pero at least, buhay pa rin siya. Magkabulaklak din yan. Hayaan na lang po natin. Ayan, oh. So, ito yung kwarto natin. Hindi pala ito na ano. Dapat pala natin to. Diyan natin ilagay. Yung maliit mga throw pillows. Kasi po, bakit may dalawa kong throw pillows? Black and white po. Kasi po, devil at angel yan. Ano yan? Left and right sa aking mga pa. Kasi hindi po ako makatulog. Yes, sino po makarelate ngayon dito? Sa hindi makatulog kapag walang unan sa kanilang paa. Kahit isa lang yan. Ako, normally, isa lang kailangan ko na pero ako, dalawa lang. Kasi dalawa na meron ako. So, it's alright. It's okay. Hindi ako makatulog guys kapag walang throw pillows o maliit na unan. O kahit hindi mamaliit, basta unan para sa paa ko. Kasi pag wala yun na, hindi talaga ako makatulog guys. Parang ako, basta, hindi talaga like, you know na. Yung iba naman, yung kapatid ko naman sila, hindi siya makatulog kapag walang yung mosquitoes, blanket na siya. Mosquito guys, kapag wala yun sa paa. Hindi yung mosquito na, di ba? Mosquito, normally, ilagay man siya dyan kasi para walang lamok. Sa kanya naman, ilagay yan lang sa paa. Tapos, ano yun sa paa? Ikis-kis-kis sa paa, doon makatulog siya. Iba't ibang tao talaga, iba't talagang para makatulog lang talaga tayo, no? Sa akin naman, unan. Sa inyo guys, ano po sa inyo para makatulog kayo na nyo? Sa akin unan kasi ano naman sa inyo guys? Pera? Itabi nyo? Ano naman sa inyo guys? Please comment down below kung makaka-relate kayo sa akin. Guys, we're going now to Enteburo kasi i-check ulit yung ating sugat at the same time i-change yung plaster. So ito yung binili natin sa apotheke kasi or sa drugstore kasi yun ang sabi ng binigyan tayo ng receipt. Alam mo ano to guys? Ano to siya? Fiber na silicone na plaster. Oo. So dadalhin natin doon tapos magpa-receipt din ako sa kanila ng disinfection, plaster, tsaka para si Dad Uwe na po ang gagawa. Sabi na Dad Uwe, pwede naman tayo ang gagawa niyan Oliver kasi chine-change lang nila. Pero magparesita lang tayo ng ganito kasi para mabigyan tayo
Ay, makabili tayo. Kagas, nag-snow good sa amin. O, tingnan nyo, may winter dins, oh. Kagas, nag-snow ulit sa amin. Grabe, uy. Lakas. May taga ano, yan kagas, ano yan siya? Taga ano ng snow. Nagakuha ng snow. Lagyan ng asin, snow. Ayan. Yan siya, oh. Wala, buti. Ano yung ano namin, oh. Hast du gesehen? Ja, oder? Ja. Das ist aber schön, oder? Das ist wunderschön. Uy, grabe ka guys, ang snow. Ang lakas ng snow ngayon, kaya maraming na-aksidente na naman. Grabe sa snow. Dahil po sa snow, maraming na-aksidente. Yung sakyan kayo nakita yung kagasan, yung tagalinis ng snow. Winter's dins ang tawag. Naglagay yan sila ng stroit sauce, yung asin na sinasabi ko before sa vlog ko, napanood nyo yun, para mag-melt ang para hindi glat, para hindi slippery ang ating daanan. Kaya yun yung trabaho, yung sakyan na yun, hindi siya over. Was ist passiert, wenn die Winterdienst hat Unfall, begins glatt? Das ist auch schon passiert. Echt? Auch passiert? Natürlich. Echt? Die sind ja genauso gefährdet wie alle Autofahrer. Ah, Die okay. sind zwar gut ausgerüstet, aber das passiert. Tingnan niyo si Manang, oh. Manang! Naglinis si Manang ng snow nila. Yan, tingnan niyo ka guys. Glatt wie so dämlich. While nagbablog ako ngayon ka guys, nagpapatak pa rin ang snow. There's still snow while vlogging right now. So mag-pray lang po tayo para proteksyonan tayo sa daan. Wala nangyari aksidente. So tingnan niyo pong daanan ito ka guys. Wala na masyadong snow sa gitna kasi po palagi siyang dinadaanan ng sasakyan. So wala, kaya yung snow nasa gilid na siya, di ba? Nakita niyo po. Tsaka pero ano lang siya, slippery lang ang daan. Pero okay pa rin. Unlike sa marami talagang snow. Kasi po ano siya, meron naman yung wheels naman mo ay for winter wheels, or yung tinatawag ay winter reifen. Kung nakita niyo po ngayon, snow talaga ang padlas. Winter pa kasi ka guys, oy. Uwe is still winter or the Frühling? Das ist absolut Winter. Snow, aber Weihnachten ist schon vorbei. Ja und? Ich hab gedacht, Weihnachten ist nur Winter. Snow kagas, ang ganda-ganda na tingnan. Lalo na kapag may sun, maliwanag sa daan, yung may sunlight, maganda tingnan. Pero kung walang sun, wala talagang sun, no? Kasi ang heaven, yung clouds ay snow. Kaya sa kuya, oh. Tignan niyo po siya, oh, naglinis-linis siya dyan. Kasi sa daanan Hast du kasi. dein Handy dabei? Yeah. Barong? Weil da ist Rezept drin. Yeah. Alam nyo kagas, dito sa Germany, kapag sa harap ng bahay nyo po may madisgrasya, for example dyan may madisgrasya, may na slide dyan, kayo po ang magbayad sa kanila for hospital. For example, na-slide ako sa harap ng harap ng bahay ninyo dahil sa snow, dahil sa ano pa dyan, kayo magbayad sa akin. Kasi po, bakit hindi nyo nilinisan yung bahay ninyo? Bakit hindi nyo nilagyan ng ano pa dyan yung bahay ninyo? So kayo ang magsagot sa amin. Kaya minsan parang gusto ko siyang gawin. Ay, charot. Yun na yun. So thank you Dad Ove ha, because he will drive for me to Interbrook. Ja. Thank you Dad Ove. After this we have to drive back home and then to Cologne. Yeah. I think 2 or 3 hours. May po ka guys, punta ko na Interbrook kami. Tapos ihatid naman niya ako sa bahay. Tapos after ihatid sa bahay, mag-drive na naman po sila going to Interbrook, ay to Cologne, Egbert. Kaya kami lang naandi sa bahay. Wala, uy, sorry talaga ha, na-disturbo ko kayo ba? Na. Guys, sarado po ang daan kasi dadaan ang train. Train kasi ang hari ng daan. Ayan o. Kapag dadaan ang train, sirado lahat. Kaya ngayon, sinirado nila. Wala na ang train. Kaya ngayon, i-open ulit. And then we are going to drive. Anong going drive? Let's continue driving to Interbrook.
bahay nila Ate Marieta dito papunta po. Ate Marieta dyan, straight lang dyan. Tapos sila Harvey naman. Diretso din, dito rin kina Harvey ka guys. Dito daanan nila. Dito kami kina Harvey padaan. Kila Ate Marieta dyan, kina Ate Marieta. Yan. Safe house. Safe house. Dito naman kina Harvey. Sabi ko sa babaeng iyon. So guys, pauwi na po kami ng bahay. Naghintay din po ako doon ng 30 minutes kasi pagdating ko doon, tinawag kasi wala masyadong pasyente. Tinawag ako agad, mga 5 minutes lang ako nagtambay sa waiting area. Tapos kinuha yung ano ko, yung tapos naka-open lang yan siya kasi pag hinintay yung doktor na titingin yung babae. Mas matagal may babae kasi meron pa siyang ginagawa, may pasyente pa siya. So naghintay ako ng 20 minutes, ayun. So all in all 30 minutes ako doon. So ngayon, pwede na kami si Dad Uwe ang gagawa ng yung plaster. Siya na pwede na siya ang mag-change ng plaster. So binigyan kami ng plaster, yung anong dapat na plaster ibigay, yung silicone, yung dinala ko kanina, yung ganito ganito na plaster. So siya Biatin silicone. Yun. So magkuha ulit kami sa ano ngayon kasi mauubos naman siya. Kuha ulit kami sa butika. And then yung disinfection, pwede din yung disinfection, pwede pala bumili doon kahit wala resita. Sabi nung sabi niya. So yung mga medicine na iniinom ko kasi ubos na, tinanong ko din sila kung magpatuloy ba akong uminom kahit ubos na yung medicine. Sabi niya, tama na yun kasi yun yung tama na dosage at tama na days kung mag-inom ka. Sabi ng doktor din sa akin na maganda daw tingnan yung kamay ko. Hindi na siya tawag nito, hindi siya itim, hindi siya yellow, kung hindi na siya reddish, yung red ba. Parang sarap i-steak. Sarap ituhin siya. Yun na siya guys. So pauwi na kami ng bahay kasi magmadali pa kami. So, kasi sila pupunta pa sila ng Kulon tonight. Kailangan lang ngayon magpunta. So super traffic ngayon ang daanan kasi po nagsusnow po ngayon. So grabe yung snow. So masakyan, hindi talaga magparirit yung speed ba, hindi talaga masyadong mabilis kasi po, ay nako, ang daanan, tingnan nyo naman yung daanan, nagsusnow pa at everything. So thank you Dad Uwe for everything. You're the best. Hi guys, katapos ko lang po maligo, no? Tapos yung plaster po hindi dapat basahin, so nilagyan ko ng foil. So anyway, punta tayo sa labas and then basa po yung buko, so kailangan kuwiran ko siya. Maganito tayo kasi po bawal po lumabas. Hindi dapat lumabas kapag basa ang buhok kasi po magkakasakit ka. So if basa ang buhok mo or tapos maligo basa ang buhok mo, i-cover mo po siya. Okay? Para hindi ka maano ng sakit yung like yung ubo, ganun. So ngayon punta tayo sa labas kasi po may itatapon na po tayo na basura. Dapat itatapon ang mga basura. Basura sa buhay natin, itatapon natin. Ha? May hugot ba? Oh. Uy, hala, tingnan nyo. Nag-snow po pala kagabi guys. Tingnan nyo, oh. Nakita nyo talaga no, na may snow kagabi kasi po. So, tingnan nyo lang. Uy, dahan-dahan na po tayo maglakad, ha? Yung guest po natin, oh. Ano po to ng guest natin? Paa niya to. Ay, paa. Nahina lang po talaga ako maglakad guys kasi po hindi po ako ng sapatos. Tingnan nyo, nilaan ko. Chinelas. Nagchinelas ako, pero nagmedyas ako kasi po malamig. Pero nagchinelas pa rin, which is not good. Basa po ang daan kasi po nag-snow kagabi and ngayon ay umuulan. So ang gagawin ko po, yung basura natin ay andyan sa daan. May ikwento po ako sa inyo guys. Ito pong basura namin, itong lagayan ng basura, andyan siya ngayon sa diba? Kasi kinuha na to ng basurero kanina. So, ikikwento ko to mamaya. Bakit nandito to? Wala man, kasi kinuha nga wala, hindi pa siya tinapon. Hindi pa siya tinapon. So, ako na lang magtapon muna. Yan. Ito muna.
Baka ito yung kinuha. Wala din. Hindi pa din tinapon ka, guys. Ito ay karton, mga karton kasi to. Ayan, kita nyo? Ito naman ay mga plastic. Ayan. So, balik na po tayo. Ay, sorry. Balik na po tayo sa loob ng bahay kasi po nag-snow talaga kami, guys. Snow na may dalang ulan. Snow rain. Oh, di ba? Snow rain. Ayan. May kwento ko sa inyo, guys, kasi po yung basura kasi namin na blue at yellow, normally dyan namin nilagay, di ba? Dyan po talaga siya nilagay. Pero dahil maraming snow and wala yung mga parents ko ngayon dito, so yung basura na yan, dito namin nilagay dyan sa gilid. Dito sa gilid, nakita nyo dyan, hindi talaga dyan sa ano ng daan, sa tabi ng daan, kasi dyan lang sa gilid namin nilagay. So sabi ko, bakit ang basura namin andyan na sa gilid ng daan? Eh, hindi ko naman siya nilagay pa dyan. Tapos yung parents ko sa Dad Ubed at Egbert, wala man dito kasi nasa Kulon. So sabi ko, why? What's happening? Alam nga naman yung basura, pumunta lang siya ng kusa dyan, hindi naman pwede gano'n, di ba? Pero talaga, something's wrong. Akala ko talaga ba? Sabi ko, pumunta ba si Merko? Kilala yung si Merko, di ba? Kasi si Merko pupunta yan dito every Sunday kasi siya yung nag-ano ng mga tax sa hotel, yung magkano ang nakuha ang pera. Ito, magkano ang nalabas na pera sa hotel, paano ang pumasok. So, siya yung taga, ano yan, kaya every Sunday yan ginagawa niya. Yan ka guys, mini job niya kasi meron naman siyang full-time job. So, mini job niya yan sa amin. So, anyway, nandito sa loob kasi po malamig man dito sa labas. So, tinignan ko sa camera ha. So, pagtingin ko po sa camera ka guys, hala, yung kapitbahay po pala namin, yung, di ba, bahay namin to. Tapos yung kapitbahay namin doon sa gilid talaga, siya pala ang naglagay. Siya pala naglagay doon. Nakita ko sa camera. Yung matanda na siya, nasa ano na siya, almost 70 years old na siya. Sabi kasi ni Dad Egbert sa akin, Oliver, kapag yung mga basura, huwag mong kalimutan, huwag mong kaligtaan, ilagay, ano yun sa ano. Yun ang sabi niya po sa akin. So, ayun. Wala, hindi ko na kailangan palang gawin to kasi po, yung kapitbahay namin, siya na pala naglagay. First time po iyan nangyari sa amin. Sabi ko, ang bait naman ang kapitbahay namin. Kasi siguro nakita niya na wala ba siya ng tao. Pero andito naman ako sa loob ng bahay. Hindi lang ako lumalabas kasi malamig. Tapos hindi man ako pwedeng magtratrabaho kasi po dahil sa sugat natin dito, di ba? So, ang bait po ng kapitbahay namin ka, guys. I'm pretty sure. Uy, so, tingnan ko sa CCTV namin, sa application ko. So, kapitbahay namin siya talaga naglagay nun. So, magpasalamat pa kami dyan. Hindi ko pa siya nakita. Alam, pupuntahin ko sa bahay nila. Baka busy pa rin yun siya. So, pagtingin niya ba na, wala pa lang, yung basura nila, Ove at Egbert, andyan pa rin, hindi nilagay sa labas, ay sa gilid ng daan, kung saan yun kukuha ng basurero. So, siya na lang. Bait niya. So, nabigay ko din ni Lord. So, guys, mag-ano tayo ng bread natin. Isa lang. For our breakfast po ito. So, Leos, naglaro siya na mag-isa. Ano kung saan di kagad joke. Asan na siya? So anyway, kasi po ako lang mag-isa ngayon, normally magbo-boil tayo ng itlog. Kumakain kasi tayo ng itlog ng breakfast for our may protein tayo. So ngayon, hindi na lang ako mag-boil. So magawa tayo ng spiegelei eye or ano ba spiegelei eye? Kalimutan ko na spiegelei eye. Mag-fried egg, okay? Fried egg tayo ngayon for today's video. So, while nagluto ko dito guys, magkwento ko sa inyo about sa ay pakita ko video pala kasi po, yung mga investment po natin ngayon ay grabe talaga. Ngayon kasi nag-i-invest tayo for passive income, di ba guys? So, yun talaga yung natin, yung plano natin sa buhay-buhay. Kasi po, hindi lang tayo aasa dapat sa ating monthly salary, dapat talaga na meron na tayong mga iba't iba pang mga dumadating na natin yung mga blessings po. Oo. So, nagtitipid-tipid talaga ka guys. Grabe din talaga ako magtipid, no? Like, for example, yung grabe magtipid ako guys na pipili ako ba na bibilihin ko ba itong material things na ito or
itong investment na to na may possible na maibalik sa akin for passive income, di ba? So, makita yun naman ako, makita sa akin, hindi ako masyadong materialistic, hindi ako masyadong mag-ano ng mga bagay-bagay, bibili ng mga wants natin. So, kailangan needs talaga. Pero, bibili din tayo talaga as ng wants natin. Like, for example, yung mga bagong damit, bagong sapatos ba yan? O, kasi po, we need it for our everyday life, di ba? Kung hindi naman masyadong gagamitin, like, kung napansin po, hindi wala akong mga branded na bag, di ba? Yung mga Chanel, Prada, mga LV, wala. Mga branded, napansin ko, hindi ako bibili niya kasi po nakita ko, mahal naman namang ng bag na to. Itong bag na to, pambili na to ng lupa sa amin, yung lote ba yung sa amin. Kasi po, sa amin kasi, sa bukid, no? Hindi po siya masyadong, butter na lang ilagay natin dito instead of oil. So sa amin kasi, hindi masyadong mahal yung lupa, pero every year talaga nagmamahal din talaga. Kasi sasabihin nyo na hindi masyadong nagmamahal, pero napansin din namin na nagmamahal din po talaga siya. So buti lang yung lote ay nagmahal, ako na hindi minahal. So, pag sa city kasi, mahal talaga kapag sa city, di ba? Obviously naman kasi city kasi mas doon yung business. So sa amin hindi. So kapag bukid ka, kung nasa bukid ka, may lupa ka, sa bukid, may lupa ka sa bukid. So tamnan mo siya ng mga niyog, mga prutas, at saka durian, ano pang pwede pagkakitaan siya yan in the near future, di ba? So ngayon po guys na bumalik na po talaga yung, hindi naman talaga bumalik, pero may nakita na po ako sa mga invest po natin guys. Kasi po, nung bumili ako ng lupa sa amin, bili kasi ako ng lupa kasi yun nasabi ng aking mga kapatid ba na. Tinasabi din talaga yung kapatid ko dati nung bago-bago pala ako sa Germany. Sabi niya, Oliver, kapag may pera ka na talaga, unahin mo mag-invest ang lupa. Kasi kami guys, lumaki mo kami mahirap, no? Wala din kami lupa. Yung lupa din namin guys, nakaano pa sa company yun na prinda. O diba, na prinda pero nasangla ka guys ba? So, wala kami sariling lupa. So, ginawa namin, nasangla yun sa company. May lupa kami na naisangla sa company, sa Dole, at saka may lupa din kami na isangla din sa cousin namin. Before pa yun, so nung nagkapira ako, so kinuha ko yun. Kinuha yung binayaran ba? Pero sa company, hindi. Yung sa pinsan na parang may sarili talaga kaming lupa. So ngayon, nakabili ako ng sarili ko pang lupa na investment. So ngayon, nakita ko yung video ngayon guys na yung kapatid ko sa Telesca at asawa niya, nag-harvest sila ng lansunis kasi po yung lansunis ko, may nabili akong lupa doon. Mga 3/4 din siya. 3/4, so almost mag 1 hectare din siya. So, sa isang lupa po nabili kasi po, nabili na lupa kasi alam ko na yung lupa talaga ay nagmamahal na naragmahal. Parang rin siyang gold. So, may 4 po yun siya na lanzones. So, may tanim yun ng niyog at saka may lanzones din, may mahogany din. So, yung lanzones po, 4 na puno, pero isa lang po yung namunga. Opo. So, isang puno po yun kagay. Super talaga siksik at liglig po yung bunga po niya kagay. So, may isa pang lansunis doon pero kunti lang, may isa pang puno ng lansunis doon pero kunti lang yung bunga niya. So yung isa talaga grabe talaga like kinuha yung isang yung parang hindi ka na makahawak-hawak kasi super dami na ng bunga, and then praise the Lord, di ba? Kasi po binigyan natin ng blessing. So ngayon po kasi hindi po siya season ng lansunis. Kasi yung season sa amin ngayon ay durian. Maraming durian doon sa amin, mga prutas, mga rambutan, mangosteen, marami sa amin kagas. Sa pagpunta ka doon kagas, may marang, may ano din po ako doon guys, may isa sa lupa po guys, may marang doon na super sarap-sarap ba. So yung asawa ni ate ko, palagi siya yung nag-harvest doon, pero kinukonsumo lang, nakakain, binibigay. Hindi namin binibinta, pero baka next year, ibibinta namin. Kasi mahal din ang marang, isang 20 pesos din sa amin, so pera rin po ikaga. So yung asawa ng kapatid ko, isang araw maka-harvest siya ng 20, so binibigay yan sa mga kapatid ko. Bibigay lang kasi po ikonsumo ba kung kumbaga. So ngayon back to lansunis tayo guys, kung saan pati mapunta yung kwento natin. Ay grabe ka guys ay. So ipakita ko po yung video ngayon. Yan, panoorin niyo po.
Oh guys. Bada sa ako ito sana. Kita tong tagak arbe. Kita mo tagak arbe. Gapon itong kurang. Teras keren. Live only guys. Dutag kamera oy. Kabutonon guys. Guys. Kabukan balik. Kar. Bilang na ni Kar. Ito ko guys. Bilang na ni. Ha? Yung tayo balikon. Huwag na rin mabalik ane. Makaos papa. Tanawa pa. Terus papa. Yung tilawan mababatan. Tanaw. Natagod pa? Hinog. Tara guys. Tingala ko. Huwag tali dito guys. Sudah agton guys. Susod kayo halayo. Guys. Teka nga guys. Ano pa ito? Nah, naibis yung hilawin. Jalan niyo pa. 2 minutes lang man. Guys, garam na guys. Hindi, di dyan ito nga. Guys.
Napoy bata, oh. Tamis tong green. Mau na lang green kayo daw. Green lang. Taragi ko. Dito nga rin si Kuan bang. Kuya anak si Dungkig. Kuita na boss, baka puro mga 50 kilos. Kasi dala dito. Abot ba ni 60? 70? Hindi yan eh, hindi na rin abot. Ganito daw, sa grain daw. Ano ito na iba? Buwan pa na ito ni. Yan na. Daga pa ni kuan bro no? Gawan. Pungpong. Mutambay pa ba ni bro ug mahinog jud? Ano ito? Hindi tayo na lobo. Na lobo. Lago mo na. Kina oy. Tukloron be. Nagnok ba ako sa kay maa? Apay bilin na. Saka unin mo. Hilaw man na makuha ng hilaw ma. Ang gulay na pilihan. Pilihan na ilang. Ito ni, kuhan mo dito na. Dulwa. Ako ba kayo mag-harvest? Bantu kay dala rin na. May maday bantu kay kuhan ni. Hindi itong. Kuhan niya ako ang hanap. So, napanood niyo na po yung video ka guys, so, di ba? Super, thanks to the Lord talaga ka guys. Kasi yung apat na puno yung ka guys, namunga ng lahat doon. Yun, kadami po ka guys. So, malaki yung kita namin. Malaki. Kasi binenta namin yan sa makilala. So, ang kilo na kilo nila ay 50 pesos per kilo. So, naka 60 ano yun siya? 60 kilo siya ka guys. So, sa isang puno ka guys, no, naka 3,000 pesos kami. Sa puno. So, kung siguro apat lang yun na puno, na namunga na ganun kadami, siguro mga 15,000 yung kita siguro namin guys. But it's okay kasi ano ba tayo step by step. So ang gagawin ko ay this year mag-ano tayo dyan, mag-abono para yung abono na para pang prutas, may abono ganun, di ba? So yun gagawin natin. So nagpasalamat ako, nagpasalamat din sa ate kasi survive na ang kanyang konsumo for 1 month. So yung kita, hinatin na lang namin para may pang konsumo si ate. Sa yung pagbili ng bigas at saka ano yung sa akin naman ay pang kay Ginily kasi yung estudyante natin doon sa college nako every week pa naman yung klase niya yung so kasi last year yung pasok ni Ginily ay alternate, this week may pasok siya, this next is wala, so ngayon na kasi third year na siya, so everyday until ano pa siya, Monday to Sabado yung pasok niya. So ano talaga like sige lang, sabi ko, Jenny, sige lang. Alam ko na, sabi ko, mag-aaral ka lang ng mabuti. Ako na bahala sa gastusin mo yan. Sinasabi ko talaga sa iyo, Day. Si Jenny po, hindi ko po siya kamag-anak, hindi ko po siya ano-ano. Kapit-bahay lang po namin siya. Naawa kasi ako kagis, kasi po, mag-standby lang siya sa